Mukhang wala na talaga sa hulog itong si PBBM, no? Biruin mo, nag-offer ba naman sa China na magiging tagahatid ng babagsak na racket nila? My offer to China is, kailangan agawin sa amin yan. Wala kang anong gagawin namin dyan. So, sabihan nyo kami kung saan dadaan yung rocket. Pag may babagsak, kukunin namin sa dagat. Tapos idadali namin sa inyo. Wala namang problema. The good side to all of this, wala namang casualty. Wala namang tinamaan. Nagmukha namang katawa-tawa itong ating kasalukuyang Pangulo. Matapos siraan ng siraan ang China, ay tila kain suka itong si PBBM. Matapos ipagsiksikan ang kanyang sarili upang mapansin ni Xi Jinping ng China. Every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. A few moments later. Naging out of this world naman ang naisip na solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa problema ng kuryente. Paano ba naman kasi ang naisip na solusyon ni PBBM ay ipag-connect-connect ang mga alambre? Ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan ay yung kuryente. Dahil yun ang pinakakomplikado dahil hindi lang ganun kasimple pagkakabit-kabit mo ulit yung mga alambre. Pagkakabit-kabit mo ulit yung mga alambre. Kailangan tiyakin na hindi magka-problema. Pag inom yung kuryente, baka umiyak, baka masira, baka mag-short. Kaya kailangan maingat na maingat, kaya baka matagalan ng konti. Iba na talaga ang kakapalan ng mukha ng ating Pangulo. Nagawa ba naman itong ipagmayabang na siya di umano ang nag-expose sa maanomalyang flood control? Kayong alam naman ng mga Pilipino na siya mismo ang pasimuno sa korupsyong ito dahil si PBBM ang nag-aproba sa pinakakurap na budget sa kasaysayan na maraming blanco na naging daan sa mga insertion na nagbunga ng katakot-takot na korupsyon. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Pwede na! Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. Sinungaling ka! So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. We all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Isang malaking insulto at kahihiyan ang sinapit ni PBBM sa harap ng mga pinuno ng iba't ibang bansa na lumahok sa 47th Asian Summit. Paano ba naman kasi pag-akyat ni PBBM sa entablado, ang mukha ni PRRD ang ipinakita sa screen na naging chairman at lubos na iginagalang ng mga miyembro ng ASEAN. Stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. Nakatikim naman ng pambubo ang kasalukuyang Pangulo matapos nitong umipal sa ginanap na Trilya in Manila. Nang i-introduce ang pangalan ni PBBM at Lisa ay kinantsawan at nabu sila ng ating mga kababayan.